Iginiit ni Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman sa pagkakaaresto kay Rappler CEO Maria Ressa. May banat din siya kay dating Senador Francisco Kittatad na makailang ulit daw nagsulat tungkol sa kanya umanong pagkakasakit. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, wala raw siyang kinalaman sa pagkakaaresto dito kay Rappler CEO Maria Ressa. Yan ang sinabi ng Pangulo sa ating ambush interview sa kanya kanina at hindi rin daw ito pag-atake sa media. Ng natatanging distrito ng lungsod. Nagsalita ang Pangulo kaugnay sa isyu ng Rappler. Sabi niya wala raw siyang kinalaman dito. Hindi nga raw niya alam na inaresto ang CEO ng Rappler na si Maria Ressa kagabi at hindi nakapagpiyansa. Hindi rin daw niya kilala ang negosyanteng si William Keng na naghain ng reklamo laban kay Ressa. Itinanggi rin ng Pangulo na sinisigil niya ang media. Hindi ko talaga alam yan. Hindi ko kilala yan si Deng. Your policy on critical media. You remember. Total kayo ang critical. Bahala kayo dyan. Thank you, Kung thank you. matuluyan kayo. Thank you, thank you. It means nothing to me. Bago na aresto si Ressa, makailang beses ng pinuntirya ng Pangulo ang Rappler. Kabilang dyan ang issue sa ownership ng Rappler, dahilan para kanselahin ng SEC ang registration ng kumpanya. Hindi rin miminsan pinaratangan ng Pangulo ng pagkakalat ng fake news ang Rappler. Sa talumpati ng Pangulo, binara rin niya si dating senador at ngayon kolumnistang si Kittatad. Dahil naman yan sa pagsasabi di umano nitong may cancer ang Pangulo. Yan ang violation talaga ng press freedom. Pero hindi dahil galat ako ka yung kantsa mo parang bastos na. Gusto mo talagang subukan kung meron pa kami o wala? May asawa ka? Pahiram mo sa akin. Sagot ni Tatad, hindi raw niya kailanman sinabing may cancer ang Pangulo pero wala raw masamang tinapay sa kanya. Binati pa niya ito ng Happy Valentine's. Sa kolumn ni Tatad noong February 11, sinabi niya nagpa-kidney transplant ang Pangulo. Sinabi raw yan ng kanyang mga source. Noong 2017, isinulat din niya sa kanyang column na nagka-mild stroke ang Pangulo at sumailalim daw siya sa dialysis. Itinanggi naman yan ng Pangulo. Jessica, tinanong din natin ang Pangulo tungkol sa mga pending na mga importanteng mga panukalang batas. Ilan dyan yung extended maternity leave at yung rice tarification ng bill na maglalapse na bukas sa February 15. Ang sabi ng Pangulo, wala pang pinal na desisyon tungkol doon sa EML, sa extended maternity leave at sa rice tarification bill. Ito ay taliwas doon sa mga kumakalat na mga report na naivito na ng Pangulo yung EML at yung rice tarification bill. Ang pangliwanag ng Pangulo, meron daw tinatayang mga 6,000 na mga documents na naghihintay ng kanyang pirma at pag-aaralan pa muna niya ang dalawang panukalang batas na yan, Jessica. Okay, una, Joseph, ang ikli naman ng reaksyon ng Pangulo dun sa kaso against Maria Ressa. Basically, sinasabi niya, hindi ko alam na inaresto siya, wala akong kinalaman dyan. Yun lang ba yun? Kasi parang tama ba? Parang may pumipigil na okay, thank you. Parang pinapabilis na mag-move on ng Pangulo so hindi na siya natanong pa ng mabuti dito sa isyong to? No, I mean, if we're going to describe yung reaction, no, yung demeanor ng Pangulo dun sa tanong, probably you can say that he's nonchalant about it, no, na parang it's the first time as if the first time niya naririnig yung balita na yan. No, yung paliwanag ko lamang yung may nagsasabi na tama na, it has nothing to do with the subject matter, I guess, Jessica. No, kaya lang kailangan lang talaga ni Pangulong mag-move na because he has a next event. But going back to the question, ay mukhang ang attitude nitong si Pangulo ay wala siyang kinalaman dyan. In fact, hindi nga rin niya, well, according to him kanina, no, he had to be filled in kung ano yung background nung case. We had to tell him na ito ay filed by a certain businessman on this certain dates and this para mga sequence of events. So the President, as far as this case is concerned, sabi niya, wala akong kinalaman dyan. It's a regular court process. Kung may inihain sa korte na reklamo, ay lalabas at lalabas talaga yung arrest warrant. Tinanong siya, is this an attack on the media and does it send a chilling effect
on media. Ang sinasabi ng Pangulo, he seems from his explanation, is that ang perspective niya, he's allowing naman daw sa media entities to be critical of him. Kaya ang sabi, binalik niya sa atin yung tanong na parang kayo ba, you can be critical. At meron siyang binanggit na isang case, yung sa kapatid natin na stasyon, ay ang sabi niya, it has nothing to do with an attack on the media because meron silang ginawa sa kanya na it has nothing to do with the way that station is, or ABS-CBN is doing a reportage on the President, Jessica. So if we are to pinpoint kung sino ang nagpausad nitong kasong ito against Maria Ressa, mukhang hindi ang palasyo o hindi ang presidente mismo, then that leaves the NBI and the Department of Justice. So is this purely a departmental thing on the Department of Justice, Joseph? Because like I was telling Dano kanina, no, kung yung merits of the case naman ng mga kaso against Maria Ressa and Rappler will be discussed and tried in the courts. Pero ang kaduda-duda, which gives bolster to the claim na this is a press freedom issue, has to do with the way the arrest was carried out. Bakit hindi nakapag-bail agad? Bakit hindi naka-include dun sa information sheet? How much bail she should pay? No? All of these things. So, mukhang doon siya dinalit, so to speak. So, would you say Malacanang is out of that? At this has, kumbaga, the buck stops with the Department of Justice talaga on this issue. Alright, first, the President, as far as he's concerned, as far as what he told us today, ay wala siyang kinalaman dyan. And in fact, yung pag-usad ng kaso, he doesn't know. Sinabi niya, hindi niya alam, hindi niya kilala itong si William Keng and why, kung bakit naghain ng reklamo itong si William Keng against Rappler. No? Yung mga circumstances na bakit alas 5 na lumabas yung warrant of arrest, bakit kumbaga ni-revive yung case, it's a 2012 published article, but it was nagreklamo bandang 2014, 2017. Those are questions that has to be answered by the Department of Justice and the NBI. But as far as the palace is concerned, or the President is concerned, wala siyang kinalaman dyan. He did not direct all these actions, Jessica. Okay, well, so let's move on. Doon naman sa issue niya with Kit Tatad, who writes a column for, I think, the Manila Times. Joseph, ano ba itong punot dulo ng isyung ito? Medyo dun sa speech niya, as a matter of context lang, no? Dun sa speech niya mukhang si dating Senador Kit Tatad is on his mind during the whole speech na he delivered dito sa event na pinuntahan niya. Context, this is the second time kasi na nagsulat itong si Kit Tatad, si dating Senador Kit Tatad, ng column tungkol sa kalusugan ng Pangulo. In his latest column, ang sinasabi niya is that based on his sources daw, ay nagkaroon ng kidney transplant itong si Pangulong Duterte. And then apparently, si Presidente had gotten wind of that article at kaya galit na galit siya dito kay dating Senador Kit Tatad. So ang sinasabi niya is parang bastos daw yun at yun daw, according to the President, ay paglabag na ng press freedom, Jessica. At mukhang may binitawan na naman siyang salita na I'm sure hindi pambabastos ang iba-brand ng iba no, na nakarinig because medyo hindi maganda no, na it has to do with his wife, etc. In any case, I'm sure pag-uusapan pa yan in the next coming days. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.